March 15, 2023, nagbisikleta kami papunta sa bayan ng Pagsanghan, Western Samar. Kasama ko ang aking kapatid na si Jeric Cortavista with his YouTube channel, Kuya Rec TV and Facebook page. Binisita din namin ang ilang mga barangay na sakop ng Tarangan na makikita sa kalsada papunta sa Pagsanghan, Samar. Ang Pagsanghan ay makikita sa gilid ng malaking ilog na kumukonekta sa Gandara, Samar. At ito rin ang pinakalabasan ng tubig na umaagos sa iba't ibang bahagi ng Samar na kumukonekta sa Gandara River. At dito rin makikita ang pinakamalawak na mangrove forest dito sa Samar. Kasama na rin dito ang very controversial na Lost City of Biringan. Mga partner, bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutang suportahan ang Facebook page na ito sa pamamagitan ng pag-follow or share sa mga post ng Lifeprint TV. Paki-subscribe na rin ng YouTube channel ng Lifeprint TV. Maraming salamat! Nagsimula ako magbisikleta from Silanga to Barangay Galigo, na kung saan dito ang aming take-off papunta ng Pagsanghan, Samar. Kinabukasan, maaga akong gumising dahil sinubukan ko munang magkayak dahil napakaganda ng tubig, napakalinaw. Kapawa na. Kamatiyalan kan tunugan mga tamsi. Shoutout nga pala kay Sir Manny Francisco sa pagpapahiram ng kayak na ito. Sobrang sarap pagkayak dito mga kapartner. Napakaganda ng ambient, napakalinaw, napakatahimik. Nakaka-relax talaga. Pagkatapos kong ikutin ang mga fish cage dito, nag-enjoy, nag-relax, bumalik agad ako para simulan na ang aming adventure. Good morning mga kapartner. Late na kami, alas 8 na yan na. Makapakato kami, punta kami ng Pagsanghan ngayong araw. So bago kami pupunta, ikot muna kami sa baryo. Shoutout nga mga taga Margading. Jeric Cortavista kasama natin guys. Subscribe niyo niya channel. Dito sa aming Barangay Galigo ang aming take off. Inikot muna namin sandali ang aming barangay bago namin simulan ang mag-uphill. Dahil dito sa amin, sobrang napakatarik at napakataas ng mga ahon dito. Las, pari kami Las. Las, salamat ang bugyo ha. Maraming paahon ang rutang ito kaya medyo challenging talaga ang pagbibisikleta dito. Eric, imbis na dumaan kami sa Maharlika Highway at mag-crossing sa may Barangay Agustin, San Jorge, Samar, dito kami dumaan sa may Bangon, papunta ng Pagsanghan. Pagsampo mo sa paahon na ito ay tinatawag ng Bangon Torel. Dati ito ay sinda ng mga baka kaya maraming mga mayabas ito. Sarap pag natatapos yung hill. Maganda talaga magbisikleta sa rutang ito dahil maraming uphill at downhill. Medyo bawi-bawi lang talaga mga kapartner. So lang yung tsura dito guys, sa trail na ito papunta ng Pagsanghan, Baya Bangon. Talagang matataas yung mga paahon. Pero hindi ganoon kahaba, parang bawi-bawi lang. Katapos mo mag-uphill, may mga portion naman na downhill ang sarap. Uphill na naman, downhill. Yung kanyang tsura, parang pa ganun lang. Ngayon baba naman kami. Ano mo, masasarang ang dalan, sarap sa tuhod. Meron din mga pagkakataon na nakapagtulak ako dahil hindi naman talaga tayo ganun kalakas. Hindi kalayuan mula dito sa pinakamataas na bahagi ay una nating madadatnan ang Barangay Bangon. Ikutin muna namin yung barangay nito. Yan nga Kapitan Didi. Florida. Ay, Novias. Taga-Tarangan dito. Shoutout yung Kapitano. Florida, Novias. Hindi ko nga pala nababanggit sa inyo mga kapartner na napakaganda pala ng mga lugar na ito. Presko ang hangin at napakatahimik. Patuloy kami sa aming pagbibisikleta hanggang sa marating naman namin ang sunod na barangay, ang Lahong. Abot na kami Lahong. Pingaga. Isang maliit lang na lugar ang Lahong. Isa ito sa mga barangay ng Tarangan na napapaligiran ng mga mangrove.
Pero labi ang lawang kayo sa bangon. Ano balay dinira pa? Good morning. Hay balay dinira ako din aterot. Auto kakod? Right. Oh yeah. Dayaga. Magwala kami na masyado lang adi. Magba-vlog. Maggawa, pwede mag-drone shot din niya, no? Sige, malibot lang kami. Salamat. Last meet ko na ni Jeric, shout out din ha Barangay Lahong. Make you lose control. Come with me, baby, for tonight. Lalabas pa lang namin guys doon sa may cruising ng Barangay Lahong. Narating na agad namin itong Binalayan Elementary School. Napakalapit lang pala yung Binalayan sa Lahong. Bakit hindi na lang sila pinagsama ng barangay ano para isa lang? Ba nagkaaway ra ng panahon. Pero may dalan nga ito to. Oo. Sige, again. Pagay kami sa mabuyon. Ayaw kami pagulugo. Binalayan agad. Binalayan. Sapit na talaga hara. Tika dia pagsanghan. Nakadiyan margading di ka motor. Padiretso na lahat kami ito. Shout out na layo mo, naka-video kit. Kaway. Balungan, hello, apay nga aga. Sige, madiretso lahat kami yan to. Pagsangan kami yan na. Oh, thank you. End. Mga ilang minuto lang mula dun sa may Barangay Binalayan, narating naman namin ang Barangay Dapdap. Kung hindi nyo pa alam, isa ito sa makasaysayang lugar dito sa Samar. At mamaya malalaman natin kung bakit. At saktong-sakto lang mga kapartner, pagdating namin dito, bumuhos ang ulan. Dito ito, no? Dito. Serong kami. Nakita niya na Barangay Dapdap. In the 16th century mga kapartner, ang Dapdap ay unang lugar dito sa Samar na naging Christianized by the Jesuits missionaries. Tapos ito ang naging unang kabisera ng Island of Samar. Tapos dito tinayo yung natawag nilang Tinago Ruins o Church, kung saan dito makikita ang St. Francis de Assisi. Ito yung lugar. So remember guys, this is the first Christianized place in Samar at naging unang kabisira ng Samar. Dahil sa mga issues na nakaharap dito sa lugar na ito, hindi ko alam kung anong mga issues, itransfer yung pagiging bisira ng lugar na ito to Tarangnan, Samar. Doon sa Tarangnan, sinulong sila ng mga Muro. So they found out na hindi secure yung lugar na yun, transfer nila sa Katbalugan. Pero ngayon pupunta natin yung Tinago Ruins na kung saan taas ng barangay makikita. Welcome visitors. Sa pagkangayon guys, walang babayaran kapag pupunta kayo dito. Pero be responsible kung dadala kayo dito ng mga pagkain. Kung bibisita kayo, kailangan maging responsible po tayo sa ating mga basura. At dito sa makikita natin dito, lugar na ito yung pinaka-park nila. Nakikita yung mga structure na yan, yun ang Tinago Ruins. So, guys sila dito ng mga waiting shed, bayan. Meron din doon tambayan. At dito meron tayong makikitang fishing wheel. Pinaniniwalaan nila na can do something about your dreams if you put coins here. Yan yung mga coins na. Pero dahil sabi nila hindi secure yung mga coins na nilalagay dyan, iba ay dito na lang nila nilalagay sa may locker. Dito natin makikita si St. Francis de Assisi. Tapos dito nila nilalagay. Kaya hindi rin naka-still. Kapansin-pansin din mga kapartner itong mga nagsisitayo ang malalaking puno ng mahogani. Pinaniman nila ng mahogani ang areang ito. Every October magkakaroon sila nito fiesta, celebration. October ba or April? So bago tayo makapasok, meron tayong nakikitang tawag ito, lapida. Hindi ko mabasa kasi itim. So from 1596 to 1996. So ganun kakapal yung pader na ginawa. Tapos may mga baluster pa tayong nakikita doon sa may gilid. So dito naman natin makikita yung malaking cross na itinayo. So this church is built by Spanish. Makikita naman natin guys yung structure na yan. Amazing ba? Paano yan ginimo? Imagine 16th century oh. Magtibay mga panel. Dakmul.
Maliban sa historical na tinago ruins na makikita dito sa Barangay Dapdap, makikita rin dito siguro isa sa pinakamahabang pantalan dito sa Samar. Nakalimutan ko kung gaano kahaba ito, pero medyo matagal-tagal din bago namin maabot ang pinakadulo nito. Napakasarap at napakasaya din magbisikleta dito mga kapartner dahil sa ilalim kayo ng mangrove dumadaan. Para ka na ring namamasyal ng Mangrove Eco Park. Lasunsi na guys, after dito punta kami ng Alaba, no? Mukhaan ako. Kita rek dari Bangor rek. Biar dan dari Bangor nya. Lama kenapa? Best. Ang nga ni. Hindi mo ba fishman, kailangan pa siguro magkuha ng permit di hindi pa mapanulog doon dito sa mga groups. Terus anak bunay. Arayo. Kita namin tingsit. Nakikita namin tingsit. Trip, pa pwede mag-photograph. Mangrove. Diba? Ini ka lang. Banyak kan era gitu sih. Masih sering. Kamu lah. Ito, di-describe niyo kung ano yung feelings, ano nararamdaman niyo mo, napakadi ka, nakakapakurul ba, kaya bahay ka mahulog. Dapat sabi ito. Wala akong feelings. Wala kang feelings. Ito, magpapag-photoshoot nga ito rin.